Paano kung may bagay na kayang mapadali ang katapusan ng buhay mo? Kung fan kayo ng Final Destination, then baka magustuhan nyo to. Yung isa dito, nagkatupi-tupi yung buong katawan, yung isa akala mo na blender, yung sa kanila, yung mga memorable na pagkategi para sa akin eh. To be honest, akala ko noong una magiging core nito, pero nakakatakot din naman pala, and may potential nga yung concept ng sumpa dito. So ayun na nga, pag-usapan natin ang bagong horror movie na Whistle. Kung sino bida dito? Si Mariah Carey. Nag-whistle lang siya. Kulo ito sa isang grupo ng mga estudyante na nagsama-sama para gumawa nga ng mga assignments nila. Habang magkakasama sila, dito nga nila napagtripan yung isang Aztec whistle. Kung saan hihipan nga ito nung isa sa kanila na magsisimula nga ng sumpa na hahabol sa kanila. Kaiba nga itong sumpa na ito na isa-isa ngang aatake sa kanila kung saan itetegi sila ng sumpa na ito sa paraan kung paano sila matetegi sa buhay nila. Kaya naman dito nga nila aalamin kung paano nga ba ito mapipigilan at saan nga ba galing itong sumpa na ito bago pa nga mahulihan lahat sa kani-kanilang mga buhay. So by now for sure, kita nyo na yung similarities ito with Final Destination, pero ang kaibahan lang dito or yung new twist ba niya kung paano nga matatapos yung buhay nga ng mga bida regardless if aksidente or sa sakit yung ikakategi nila. Honestly, medyo naguluhan nga ako dito noong una doon nga sa idea ng sumpa dito. Pero ayun, nagets ko din naman, like doon nga sa teacher na mahilig manigarilyo, tapos magkaka-cancer nga siya sa future, kaya yung sumpa, sinunog na agad yung baga niya basically. Kumbaga sabi ng sumpa, bakit pa natin patatagalin yung pagkategi mo? Gusto mo ngayon na eh. Tatanungin niyo ako kung nakakatakot ba to, may mga jump scares dito na nag-work naman for me, and ako nagustuhan ko yung prosthetics, makeup, and design nung mga multong version nila. Oo, predictable, cliché, typical horror thriller film nga lang din ito, pero okay naman din. And for me naman, kahit na familiar na nga yung ganitong klase nga ng movie or parang nagawa na nga rin before, they somehow made it fresh pa rin naman dito. Ginawa rin nila dito yung ginawa sa Final Destination eh, yung tinegi nila yung mga sarili nila, tapos binuhay ulit para nga makaligtas sila. On which sa Final Destination, parang hindi rin nag-work yung strategy na yon kasi nga, nakasurvive man yung isang character, lumagpas lang sa kanya, tapos umikot lang din pabalik. So alam mo yon, mapupuntahan at mapupuntahan sila. Kaya nga doon sa Final Destination, di ba, may nabagsakan ng billboard yung lalaki nakasurvive. Honestly, hindi ko masyadong nagustuhan yung first half nga ng movie kasi hindi nila masyadong nailatag ng maayos yung limitations and ano ba talaga yung kalaban nila. Pero kasi nahirapan din talaga silang ipakita and buuin nga yung kalaban na ito yung paano nga sila matetegi, like yung isa nga nategi sa katandaan, yung isa nasunog, may na blender, tapos may nasagasaan, ganon. Kumbaga, medyo hindi lang siya naipakita sa first half, pero doon sa second half, doon maayos naman na nilang nagawa. Akin din pala nagustuhan ko na hindi na nila masyadong nilaliman kung saan nga ba galing itong whistle na ito, na basta may sumpayan at kailangan lang talaga nila makasurvive, na for me nag-work naman din kasi gets na rin naman yan eh. Ganyan na ganyan din yung nangyari sa Feng Shui eh. Ton! Ingrid! Puro lang sana since nadagdag na nga nila sa story yung matandang babaeng nakahanap nga in the first place ng whistle, sana meron pa siyang ibang naiaambag pa doon sa story kasi kahit wala siya, parang magwo-work pa rin yung kwento eh. So sana nga, mas napakinabangan pa yung karakter niya. Pero kung meron akong nakulangan sa film na to, nakulangan ako doon sa characterization nga ng mga characters at sa chemistry nga nila together na hindi pa ako masyadong nahook sa kanila or hindi ko sila niroroot enough doon sa dulo kasi nga, hindi naman sila masyadong naipakilala ng maayos eh. May mga vague details kung sino sila, kung ano ba yung mga nakaraan nila, pero for me as an audience, to root for them to win and succeed against doon nga sa sumpa, hindi lang nila masyadong nabenta, at least sa akin kasi nga, wala silang enough na moments doon sa film that define the relationship or yung mismong mga characters nila. Ayun, nonetheless, I enjoyed this film. It was a fun horror suspense thriller film. It's fun to watch with friends. And again, ang tarta rating ko for Whistle ay 6.5 out of 10.